chapter 16 to 30 to 31. Okay, Acts chapter 4 verse number 12. Gihangyo kamo sa pagpanindog. Uban kanako atong dunganon kini sa pagbasa. Okay, so mag-una ta sa Acts chapter 4 verse number 12 and then next verses nga itong pagbasahon, Acts 16 verses 30 to 31. Okay? Nanaba si Iman. Okay, atong dunganon sa pagbasa, Acts chapter 4 verse number 12. Ready, go. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved. Acts 16:30 to 31, ready, go. And brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? And they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved and thy house. Let's pray, Lord. Thank you so much, O God, for this wonderful morning. Nagihatag nimo sa matag usa. Salamat, Ginoo, sa kaayo nimo sa amoang kinabuhi. Salamat, Lord, sa protection sa matag usa nga nakaari din walay tigumanan nga walay kakulian. Salamat, Lord, sa lang faithfulness diha kanimo. Nagpray ko, Lord, labi na Ginoo sa Sunday School karon, ikaw magabless sa matag usa. Kamita ko amahan isip instrumento lamang sa pagtudlo si mong pulong. Let the Holy Spirit Ginoo nga magagiya sa matag pulong nga magawas sa kumbaba nga magapa-edify masabtan Ginoo si mong katawhan. Unas tanan, Lord, pasaylo ami sa mong mga sala nga nabuhat nga ikaw Ginoo wala malipay ug si mi pinagay si mong bililhon nga dugo nga giulag adto sa cross. So Lord, this morning giklaim na mo na kong kadaugan di lamang si mong ngalan sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Magkapalingkod. Okay, so kaning lesson usa ni siya sa mga lesson nga sa gigamit sa Bible School, which is the doctrine of salvation. So ako lang change ang title, Biblical Way of Salvation. Kay this morning, no, dapat magbantay ta kay daghang mga karelihiyonan karon nga nagtudlo mahitungod sa kaluwasan pero dili siya biblical. Salamat nga nakabalutas ka matuoran mahitungod sa biblical way of salvation. Amen. So sa verse nga ito ang gibasa in Acts chapter 16 verses 30 to 31, this is the time nga si Paul and Silas na priso sila. Napriso sila tungod sa ilang pagwali sa gospel. And then, there was a time nga sa diha nga napriso sila, they sang praises unto the Lord, nag-awit sila sulod sa prisuhan. So ang nahitabo, adunay kusog nga linog. And then, ang mga portahan sa silda na abli, so ang Philippian jailer, nagbantay siya sa prisuhan, nagtuo siya nga ang iyang mga piniriso, si Paul and Silas, naka-escape, naka-eskapo, kinaabri na gud ang portahan. No? So kasagaran ba yun, piniriso ka, maabri ng ang uban gali, bisag wala pa naabri ang portahan, mangikiyas sa manggali, no? Okay? So kani sila, so nagtuo ang Philippian jailer, well, we know this passage, no? Palago sa next line. Okay, so nagtuo ang Philippian jailer nga naka-eskapo silang Paul ug si Silas. So, di attempt nga magpakamatay siya. Okay? And then, ingon si Paul nga ayaw pagbuhat og daotan si mong kaugalingon na arami diri. Okay? Na arami diri wala mi nangikyas. So, ingon din ang Philippian jailer and brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? So, sa verse number 31, makita nato dira ang very simple plan of salvation. No? Very simple. Ingon diha, and they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved in thine house. No? Very simple plan of salvation. Believe. Amen? Tuo lamang ni Ginoong Hesus. O ikaw maluwas. And then in Acts chapter 4 verse number 12, this is the time that Peter was full of the Holy Ghost. So nagwali siya, usa sa iyang mga gisulti, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved, which is the name of the Lord Jesus Christ. Amen? Walay lain nga ngalan nga kita makaangkon og kaluwasan pinaagi lamang sa ngalan ni Jesus. Okay, point number 1, dili ta magdugay kay medyo taas-taas gud ni siya.
Okay, point number 1, the meaning of salvation. So this morning, nagisgutan mahitungod sa biblical way of salvation. But first of all, atong isgutan the meaning of salvation. Unsa man ibot pasabot ng salvation, no? Kaluwasan. Salvation means to effect successfully the full delivery of someone or something from impending danger. Buot pasabot, malampuson nga epekto ba, no? Malampuson nga epekto kay ang tawo na ay nagulat nga nagsingabot nga kapeligruhan, no? Impending danger. Sa tawo na ay nagulat nga danger. So ang kaluwasan buot pasabot malampuson kini nga epekto. Okay? So, kaya mo lang tawon sa next slide, no? Palayo ko, na ay humantungod sa sala, in Romans chapter 6, verse number 23, maabot sa tao ang gitawag kamatayon. And after that, the judgment. Okay? Hukman ta, kabalot ta, nga mintras buhi pa ta, gihukman ta sa Dios tungod sa atong sala nga nabuhat, na ay impyerno nga nagulat. Okay? Na ay itawag impending danger. So, there's a twofold implication. Okay? Twofold implication. Buot pasabutan ng implication, close connection ba? No? Close connection. Okay. So, letter A, that someone or something needs to be saved. No? Someone or something needs to be saved. Needs, no? Gikinahanglan yun nga makaangkon og kaluwasan. Kaya na ay danger nga nagulat, so dapat kinahanglan siya nga makaangkon siya og kaluwasan. Okay, so sa point nato karon, diri na to makita, no, ang sitwasyon sa tawo gisusama niini. Kung wala siya makaangkon og kaluwasan, labi na sa mga tawo nga wala gyud na luwas, ang sitwasyon sa tawo spiritually susama niini. Okay, next slide. Only a sick person needs a doctor. Sabot pasabot, man is spiritually ill, no? Okay, so grabe nga sakit ang tawo nagatubang sa grabe nga sakit, inunana ang kahimtang sa tawo spiritually kung wala siya nakaangkon og kaluwasan. Munang miingon si Jesus Christ, but when Jesus heard that, he said unto them in Matthew chapter 9 verse number 12, they that be whole need not a physician, but they that are sick. So ang tawo sama sa nagsakit nga nagkinahanglan og mananambal, no? So inunana ang kahimtang sa tawo. So kita naataw sa kaniadto sa diha nga wala pa ta naluwas, naataw sa grabe nga kasakitan. Munang nagkinahanglan ta og magtatambal, no? Inunana ang kahimtang sa tawo. And then number 2, only a accused person needs a lawyer. So buot pasabot, man stands condemned in God's court of law. Nahimo kitang hinukman sa silot tungod sa sala nga atong nabuhat. Okay? So ang tawo inunana atubangan sa Dios, hinukman siya sa silot. No? Human niya na, wala na. Priso na. No? Munang gingon ng Biblia, as it is written, there is none righteous, no, not one. Walay matarong, wala bisan usa. Klaro kay nga gisulti sa Biblia nga walay matarong na to, wala bisan usa. Unang gingon ng Biblia, kitang tanang tawo tungod sa tuang sala nahimo tang hinukman sa silot. Okay? Napa mo diha? Okay, in Romans chapter 3 verse number 19, notice the word nga akong gi-highlights diha kanang nga praise. All the world may become guilty before God. No? Guilty kita atubangan sa Ginoo. No? Guilty ta. No, walay mananggi ng Biblia in Romans chapter 3 verse number 23, kitang tanan nakasala, wala diha, no? Nahimong sad-an atubangan sa Dios. Okay? Nahimong sad-an atubangan sa Dios. And then number 3, only a drowning person needs a lifeguard. No, dili gina nimo pwede ibaylo, no? Kanang sitwasyon ba dili nimo na pwede ibaylo. Di gina mahitabo nga ang accused person na kinahanglan siya lifeguard, no? Or doktor ba ka? Di gito na pwede mabaylo. So ang sitwasyon sa tao, man finds himself flooded by the waters of sin. Inunana atong kahimtang kaniadto, pero ikaw karon nga wala ka maluwas, wala ka makaangkon ni Kristo sulod sa imong kasing-kasing, inunana ang kahimtang sa tao spiritually. We are flooded by sin, no? We are flooded by the waters of sin. Munang ingon ng psalmista, ingon ng Psalm ni David in Psalm 69 verse number 1. And a psalm of David, save me, O God, for the waters of sin
are come in unto my soul. Grabe, naglunang ko sa pagpakasala. I sink in a deep mere, no? Lalong nga lapog, where there is no standing. I am come into deep waters where the floods overflow me. Yun ana, dili lalim ang kahimtang sa usa ka tawo nga makasasala. Yun ana ta kaniadto. Salamat ta nga kita nakaangkon sa kaluwasan. Giluwas ta sa Ginoo. No? We have the lifeguard, no? Which is the Lord Jesus Christ. Gitabangan ta. No? Only a flooded person. Okay? Only a drowning person needs a lifeguard. Man finds himself flooded by the waters of sin. And then number 4, in his excellent book, Salvation is Forever. So, usa sa mga libro nga gisulat ni Robert Gromacki, one yang excellent book niya nga ang title Salvation is Forever. Okay, mao na ang book nga gisulat, Salvation is Forever. So sa iyang libro, gi-clarify niya dito, gisulat niya dito, nganong ang tao atubangan sa Dios nawala, no? Robert Gromacki lists the following reasons why men are lost. Okay, Mr. Ray, unsa hinungdan? Because of rejection of the biblical revelation. Okay? Subot pa sabot, denial. They deny the truth or contradict sa kamatuoran. Mao na hinungdan. Okay, mao na hinungdan ngano ang tawo atubangan sa Dios kita nangawala. Okay, mo nang gingon ang Biblia in Romans chapter 1 verse 19 nga unta ingon ang Biblia, because that which may be known of God is manifest in them. Diba ang kamatuoran klaro na kaayo nga gisulti. Amen? Klaro na kayo, gi-clarify na gyud, no? Gisulti na gyud ang sakto, ang biblical way of salvation, pero unsa hinungdan? Mi-reject sila, mi-deny sila. Ingon ang Biblia, God is manifest in them. For God hath showed it unto them. Kabantay mo karon sa mga tao. Nagi mga tao karon kana magsulwining mi na mo mga tao nga mo reject sila, mo baliwala sila. No? Later on, time will come, kung matubang na sila sa Ginoo, di gid sila magkapangulipas. Una salamat nga usa ka nga giwala na to atong prinsipyo kaniadto ba nga sa una atong prinsipyo unta unsay namatan mao pagkamatyan. No? Pero pasalamat nga ato nang giset aside. Kay naa ang kamatuoran, God is manifest in them. Okay? So God and truth was manifested to them. Munang ingon ang Biblia in verse number 20, for the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen. Klaro na unta kayo ang kamatuoran. Pero unsa hinungdan? They are lost because they rejected. Excuse me. Because may reject sila. Okay? So klaro na unta kayo ang kamatuoran sa verse nga ato ang gibasa. And then letter B, because of their disobeying their own conscience. So ingon ang Biblia in Romans chapter 2 verse number 15, which show the work of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness, and their thoughts the meanwhile accusing or else excusing one another. So sa simple nga pagkasulti nino, sa simple nga pagsabot, mga tao nga wala nagikonsensya sa ilang kasing-kasing. Dili na makonsensya ba? Okay na lang kung okay lang makasala, okay lang makapatay, okay lang makabuhat ni, okay lang, ano ba? Wala na konsensya sa ilahang kasing-kasing, disobeying their own conscience. And in letter C, relationship in the world. Unsa man day ang ilang relasyon mahitong sa kalibutan. Ingon ang Biblia in Ephesians chapter 2 verse number 2. Kaniadto inunani pud ta. Okay. Wherein in time past, okay, you walk according, pinaagi sa pagkinabuhi niining kalibutana. No? According to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. In James chapter 4 verse number 4, ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? Kanya,
No? Unang kita, the grace of God, mananggingon ang Biblia in Romans chapter 12 verse 1 and 2, dili kita mag-conform sa kalibutan. Buot pasabot, unsay mga prinsipyo sa kalibutan, ang Kristohanon dili na mo adapt. No? Pastor, mao man ni karon ang modern. Dili man taan ang modern, labi na sa mga babayi, dili ta sa modern, diha ta sa modest. Amen? Okay. So, ingon ang Biblia, friendship of the world is an enmity with God. Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Klaro kay sa verse sa Bible, amen? And then, naay warning nga gisulti in 1 John chapter 2 verse number 15. Love not the world. Tinuod naman ta diri sa kalibutan, no? Naman ta diri gapuyo. Pag namalikayan, usahay ng mga temptasyon nga mura ganahan pa kita, no? Labi naay mga bag-o karon, no? Aga-update karon. Pero may mo man mabantayan nga murag sayop na may dani. Murag akong gugma naman di ay na naman di sa kalibutan. No? Labi nang every Sunday, dili ka muhatag og panahon sa pagsimba, nagkahinay-hinay, nag-divert imong kasing-kasing ni ana. Okay? So ang tao, siya maimpirno tungod sa iyang relasyon mahitungod sa kalibutan. No? Unsa man day naa sa kalibutan, giklaro gyud diha unsay naa sa kalibutan. In 1 John chapter 2 verse number 16, giklaro gyud diha kumbaga ang naa sa kalibutan, kung anong dili magita kinahanglan mahigugma sa kalibutan, no? Giklaro diha kumbaga gitadtad pag-ayo ba? Giklarify pag yun unsa man day naa. For the lust of the flesh and the lust of the eyes and the pride of life, maunay content naa sa kalibutan. Maunay mga prinsipyo nga naa sa kalibutan. Muna kung dili ta magbantay, makaingong gitagala. Naa na day ta di ay murag wala naman day akong gugma di ay wala naman day ni sa Ginoo. Mao man na ang mga tawo karon, kabantay mo sa mga tawo karon nga wala gyud diha sa Ginoo, isinalag padaghanay. Kaya isinalag gyud padaghanay. Diba? Isinalag pabag-uhay. Bisag na puno na sa utang, pabag-uhay lang gyud. No? O unsay, no? Garbos kinabuhi. Diba? Grabe makapanghinambog. Inanana ang tao nga wala diha sa Ginoo. Amen? Manang dili gusto ang Dios nga mahigugma ta nining mga butang sa kalibutan. Amen? Nagpuyo ta diri ning kalibutan but we are not citizens in this world. We are citizens in heaven. Amen? Napa mo diha? Okay. So, mao na ang ilang relasyon mahitungod sa kalibutan and then their relationship to Satan. Unsa man ilang relasyon ngadto sa yawa ni Satanas? Gi-control sila. Okay? I-control sila. When I gingon in John chapter 8 verse number 44. The Bible says, "Ye are of your father the devil." Yaw na kaniadto kung wala kita nakaangkog kaluwasan. Klaro ba kay sa Biblia? Ye are of your father the devil. Klaro kayo na. And the lust of your father you will do. He was a murderer from the beginning and abode not in the truth, because there is no truth in him. In 2 Corinthians chapter 4 verse number 4. In whom the God of this world, unsa may gibuhat niya sa iyang mga sakop, no? Unsa may gibuhat? Hath blinded the minds of them which believe not. Ngano man, gibutaan na ilang una-una. Okay? Gibutahan na. Bisnaan na unta, klaro na kayong kamaturan, klaro na kayo agitudlo sa Biblia ang paagi sa kaluwasan, pero nganong mo reject, nganong mo dili, tungod kay ang ilang una-una gibutaan sa yawa. Okay? In 1 John chapter 3 verse number 10, giklaro diri, no? Kinsay iya sa Dios o kinsay iya sa yawa. In this, the children of God are manifest, and the children of the devil, no? Children of God, kaya walang tawon in John chapter 10 verses 27 to 28, giklaro man diha ang mga iya sa Dios, akong mga karnero, nagapaminaw sa akong pulong, ako nakaila kanila, o sila nagasunod kanako, mauna ang mga iya sa Dios, karnero. Amen? In this, the children of God are manifest, and the children of the devil. Gusto man ini
Yawa, no? Whosoever doeth not the righteousness is not of God, neither he that loveth not his brother. Okay, muna ang ilang relasyon si Hawa. They were controlled by Satan. Kontrolado sila si Hawa. Okay? And then letter A, relationship to sin. Unsa man ang relasyon mahitungod sa sala? Well, nasayod ta, nakabalo ta nga ang sala nagsugod ni Adan ug ni Eva. Amen? Unahin ko ng Biblia in Genesis chapter 2 verse number 17. But of the tree of knowledge of good and evil thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die. So kabaluta, diha nagsugod ang sala. Nasupak nila ang balaod sa Dios, ang instruction sa Ginoo. Muna ang Biblia in John chapter 8 verse number 34. Jesus answered them, verily, verily, I say unto you, whosoever committed sin is the servant of sin. Salamat ta kitang Kristohano ng atong sala giako ni Kristo dito sa krus. Amen. And the righteousness of Jesus Christ na nato in the sight of God, we are sinless. Munandi na ta maimperno the moment na to gidawat si Kristo. Man is both dead spiritually and dying physically. No? Kung sa may buot pasabot ang spiritual death, buot pasabot, tungod sa sala, we are separated from God. No? Tungod sa sala ba? Nauntay nindot nga relasyon ang tawo ug ang Ginoo. Pero sa diha nga nasupak ni Adan ug ni Eva ang sugo sa Ginoo unsay nahitabo? Adan, Eva, asa man mo? Ginoo nami diri nagtago mi, ngano nagtago man mo kay hubo mi. Ngano kabalo man sila nga hubo sila tungod kay nasupak nila ang balaod sa Dios. Ang usa lang kasugo sa Ginoo nasupak nila. Manang ingon ay bata bitaw nang utana siya nga, Papa, pila day sugo sa Ginoo pa ni Adan ug ni Eva? Usa ra manak. Nya, ikaw lagi pa, daghan lagi kag sugo, labaw pa day ka sa Ginoo pa. Oh, nila na. Okay. So ang tawo, we are spiritual dead, the sight of God. No, separated atong relasyon ba naputol. Okay, naputol. And then dying physically. Unang gingon sa Biblia in Romans chapter 6 verse number 23, tayo mulkam. Diha tayo butang. No? Because of our sin. No? In Romans 6:23, so gisusama ni siya, this can be likened to a condemned criminal in death row, awaiting the electric chair and suffering from terminal cancer. Inunaan na ang kahimtang sa tao. Kung wala siya nakaangko ng kaluwasan, mura siya usa ka kriminal. Kanagulat na lang sa iyang kamatayon ba sa electric chair. Ya dili lang kay kanha, nag-antos pagyud siya sa grabe nga cancer, stage 4 cancer. Inunaan na ang kahimtang sa tao. Kung wala siya nakaangko ng kaluwasan. Okay, napa mo diha? Okay, their relationship to God. Unsa may nahitabo silang relasyon ngadto sa Ginoo. So we know that sin separates us from God. Next slide please. Sin separates us from God. So human ana maoy eternal destruction, mao ang impyerno. Okay? In Ephesians chapter 2 verse number 12, ilang relationship, no? May tungod sa Ginoo. Unsa man di ay? Atubangan, no? Unsa man di ay? That at that time you were without Christ. Nagtuo ta sa una sa itong pagkadibutado sa una, nga muluhot tagikan sa tumoy patulong diri sa altar, ato na yung relasyon sa Ginoo, without Christ di ito. Diba, no? Daghang katawag og Diyos ko, pero ang Diyos wa kaila, wa na, no? Dili iya sa Ginoo. Atong relasyon sa una, ang tao, relasyon sa tao karon kung walay Kristo, you were without Christ. Sayang kayo atong mga paghago sa una, no? Atong mga faithfulness sa una, no? Nga di ay wala dito, useless dito. Munang karon challenge ato kitang mga Kristohanon na naman kita sa kamatuoran, munang mag-faithful ta diha sa Ginoo. Amen. Faithful kita sa unang wate klaro kamo karon na ba noon nga klaro na kay ni. Amen. And then being aliens, yaw mo na aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenants of promise, having no hope. Mga tao nga wala gyoy paglaom. Salamat nga nagabaton tag paglaom. Amen. And without God in the world.
Okay? So in John chapter 3 verse number 36, he that believeth on the Son, klaro ka sa Bible, the moment nga kita mito, he that believeth on the Son, it refers to the Lord Jesus Christ, hath everlasting life. Amen? Wow. We have the Lord Jesus Christ in our heart, napag tayo everlasting life. Nga ato raw niyang ipuyo, dito sa langit, humanining kinabuya. And he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath, dili nang ilaga ha, wrath, kapungot sa Ginoo, abideth on him. Grabe, no, salamat ang nakaangkon tag kaluwasan. We have the eternal life. We have the key in heaven. Amen? So the meaning of salvation, letter A, that someone or something needs to be saved. And then letter B, that someone is able and willing to save. No? Pareha ng relations ba sa anak ug sa amahan? No? Willing mo sacrifice ang amahan for the sake siyang anak. Okay? So unsa may dapat na ani ini? Ingon nga manluluwas, kinahanglan mo tuman sa duha ka kinahanglan. Unsa man ang duha ka kinahanglan? Kinahanglan nga makaluwas siya. Pareha na gud anang nait bata nga nalumos. Unya ikaw di ka kabalo mo langoy, ikaw may magpatugag-tugag langoy didto. Unsa may mahitabo? Kamong duha malumos. So dapat ang muluwas sa bata nga nalumos kadto buong kabalo mo langoy. Okay? So kinahanglan nga makaluwas siya. No? Kabalo naman tanang naibata na hagbong sa barko, nya naay ni ambak, no? Naay ni ambak. Ni ambak nga inchik. No? Pagpakan siya pagkahuman kay naluwas niya ang bata. Okay, pagpakan siya. Umingon na ng tao. Okay. Kinsa man tagaan ako 100,000. Kinsa man tong nagtuklod nako. No? So, magalit to kay kabalo to muluwas. Kabalo mo lang oy, di pa to kabalo mo lang oy na. Boto lang kitong tuklod. Okay? So kinahanglan nga makaluwas siya. And then kinahanglan nga andam siya sa pagluwas. Oh, he is willing, andam siya. Okay? Wala lang kay, no? Para lang luwas ang napugos ra ka ba pait na inana oy. Yeah? So kinahanglan andam siya nga muluwas o kinsa ra may naani ni, kinsa ra may nakaangkon ni, kinsa ra may naka-comply ni nga gikinahanglan, si Kristo lamang. Amen? Si Kristo lamang. Wala na ilain pa. Okay? So point number 2, the meaning of salvation. Point number 2, the source of salvation. And we know that Jesus Christ is the source of salvation. He meets both requirements. He is able, literally, He is able to save. Buot pasabot anang able, having the power, skill, means or opportunity to do something. Usa gingon sa mga verses sa Bible, may tungod kang Kristo. Hebrews 7:25. Wherefore he is able also to save them to the uttermost that come unto God by him. He is able. Our God is able. Jude chapter 1 verse number 24. Now unto him that is able to keep you from falling. In Hebrews chapter 2 verse number 18, He is able to succor them that are tempted, no? Our God is able. Sa ibot pasabot sa able, having the power or skill or means or opportunity to do something. And then He is able, Jesus Christ is able to save us. And the letter B, He is willing. Amen? He is willing, but pasabot, ready. Or eager or prepared to do something. No, manibot pasabot sa willing. Man is in a great need and Jesus is the only answer. When in Matthew chapter 8 verse number 2, and behold, there came a leper and worshiped him, saying, Lord, if thou wilt, thou canst make me clean. So mauning nga time nga naay lepers unsay gibuhat ni Kristo, and Jesus poured forth his hand and touched him, saying, I will be thou clean. Jesus Christ is willing to save. Amen. He is willing, He is ready, He is eager, He is prepared to do something. Amen. Jesus Christ is the source of salvation and He meet both of requirements. In 1 Timothy chapter 2 verse number 3,
Kay kini maayo og ikahinangop diha sa pananaw sa Dios nga atong manluluwas. Verse number 4, for kinsabuot unta nga ang tanan tawo maluwas og makaabot ngadto sa kahibalo sa kamatuoran. Ang desire gyud ta sa Ginoo nga tanan tawo maluwas. Pwede na biya unta the moment nga kita midawat ni Kristo, the moment nga kita nakaangko ni Kristo sulod sa tuwang kasing-kasing, pwede na biya unta takwaon sa Ginoo kay langit na gud ta. Di ba? May nalang pud ba maminus-minusan atong sala nga mabuhat. Di ba? Pwede naman unta, pero nganong buhi pa man ta karon? Nganong naa pa man ta karon? Nganong naa pa man kadiri karon? Aron ingon ang Biblia, kinsa buot unta nga tanang tawo maluwas nga pinaagi sa imong kinabuhi ang imong mga parinti, ang imong mga kasilinganan, ang imong mga office mate, mga katrabaho nimo, imong mga classmate, makaangkon sa kaluwasan. Pinaagi sa imong kinabuhi. Kaya kung kitang Kristohanon, magpabadlong ta, no? We claim nga anak sa Ginoo, we claim nga luwas ta. Pero kung magpabilin to sa pagpabadlong diha sa Ginoo, mingon gyud Ginoo, nak, uli na dere. Uli na. Kaya di ta manalagbunal, uli na lang kita ani. Pero nga nung wala pa man. Ingon ang 2 Peter chapter 3 verse number 9. Ang Ginoo dili langay-langayan mahitungod sa iyang saad. When the moment nga gidawat nato si Kristo, wala lagi pagduha-duha. Ang saad man si Ginoo, ikaw maluwas. So wala lagi na pagduha-duha. Kaya ang Dios dili siya langay-langayan mahitungod sa iyang saad. The moment nga gidawat nimo si Kristo, the time nga misunod ka sa pag-ampo, nga Lord, gidawat ikaw sulod sa kong kasing-kasing, pagka man mo gampo, tinuod ka ato, no? Dili. Okay? Ang Dios dili siya langay-langayan mahitungod sa iyang saad, sama sa giisip sa pipila ka tawo nga pagkalangay-langayan. Apan mainantuson nga ri kanato, dili buot nga adunay malaglag apan nga ang tanang makadangat ngadto sa paghinulsol. Nganong ang mga dautan karon, nganong ang mga tawo nga grabe ka makasala wala pagikuha sa Ginoo, aron unta sila makaangkon sa kaluwasan. Amen. Ang atong Dios taas magpasensya. Taas magpasensya. Amen. Okay. So that's the source of our salvation. No, we know that only Jesus Christ meet these requirements. No, both of these requirements. Number three, the false hopes. No, gamay na lang. 2 minutes. 2 minutes lang. The false hopes of salvation. No, sayop nga mga paglaom, mga pagtudlo, may tungod sa kaluwasan. Yan ang Biblia. Every wise man buildeth her house, but the foolish plucked it down with her hands. No? May but pasabot niya na. Ang buang-buang nga tawo, itwist niya ang kamatuoran, itwist niya ang unsay gisulti sa Biblia, mao'y iyang ipadako, mao'y iyang itudlo ngadto sa mga tawo. He will drag down the truth, no, and he exalt the false teachings. Okay, so mauna. Una nilang gitudlo, letter A, education. Okay? So Paul warns Timothy regarding education. 2 Timothy chapter 3 verse number 7. Kanunay nga nagkakat-on, apan wala gayud nakakabot ngadto sa kahibalo sa kamatuoran. Okay? False hopes of salvation. So A, education. Letter B, church membership. No? Mutudlo na sila nga ang kaluwasan pinaagi sa pagpamimbro og relihiyon. Okay? Tudlo na siya na. Sige yung Biblia. But there are some of you that believe it not, for Jesus knew from the beginning who they were that believe not, and who should betray him. No? Even Judas is a member of an early church, but later on he betrayed Jesus. Muna ang kaluwasan, dili gyud pinagi sa church membership. Kaya wala ay relihiyon nagpalansang sa cross. Only the Lord Jesus Christ. 2,000 kapin karelihiyon na rehistro sa sikta. Kanantanan, may claim nga tinuod. Unya, kakapoy ang pamimbro ka ng 2,000 kapin. Kaapoy ka natay. Isa, no? Sa ikapuyan, no, mga ita. Unya, maunay basihan, aron makaangkon ta kaluwasan, di kita maluwas. Salamat nga si Jesus Christ agad may makaluwas sa tao. Amen? So next Sunday, ato na yung padayunon. No? I hope na nag-take note mo para maka-connect sa lesson next Sunday. Let's pray, Lord. Salamat sa imong pulong. Ikaw mag-bless niya ito sa ngalan ni Jesus. Amen.